Hello everyone! Ang ating paksa ngayon ay pagsunod at pagpapasakop, obedience and submission. Ang pagsunod at pagpapasakop ay nagpapakita ng katunayan ng ating pananampalataya sa Diyos. Ito ay mga pag-uugali na dapat makita sa mga mananampalataya o Kristiyano. Sa aking obserbasyon, marami akong nakilala na mga hindi patunay na mananampalataya ni Kristo, subalit sila ay nagtataglay ng mga ganitong katangian. Meron silang pagsunod, meron silang pagpapasakop. Nakita ko yung mga hindi pa talaga nananampalataya kay Kristo, pero mga anak na masunurin sa magulang, mga empleyado na masunurin sa kanilang mga employer, mga kaanin na masunurin sa kanilang kinapapaloobang samahan. Sa kabilang bahagi naman, marami rin ako nakita mga nagkiklaim ng mga Kristiyano, mananampalataya. Matagal na ang mga mananampalataya, ang iba may mga katungkulan pa sa church. Subalit, ang ilan sa kanila ay mareklamo, palasuway sa mga utos ng nakatataas sa kanila. Nakakalungkot na bahagi. Kaya sinabi ni Apostol Santiago sa Santiago chapter 2 verse 17 to 18, gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Ngunit may nagsasabi, may pananampalataya ka at may gawa ako. Sagot ko naman, ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang walang kalakip na gawa at ipakikita ko naman sa iyo sa pamamagitan ng aking mga gawa ang aking pananampalataya. So dito ay inaasahan na ang pananampalataya ay makita sa ating praktikal na pamumuhay na kung saan dapat kinapapalooban ng pagsunod at pagpapasakop. Kaya dito makikita natin, even in the Old Testament times, sinasabi ng 1 Samuel chapter 15 verse 22, si Yahweh ang nangungusap na ang gusto niya ay pagsunod kesa sa handog. Obedience is better than sacrifice. So, ibig sabihin, our faith, yung totoo pananampalataya na meron ng isang tao, ay nakikita ito sa kanyang pagsunod at ganoon din sa kanyang pagpapasakop. Yung dalawang salitang ito, pagsunod at pagpapasakop, obedience and sacrifice, it can be used interchangeably. Kuminsan halos iisa lang ang ibig niyang sabihin. Kapag sinabing pagsunod, pwedeng mga hulugan ito ng pagpapasakop, at pagka sinabi namang pagpapasakop, ay pwedeng mga hulugan ng pagsunod. Pero kung titignan natin sa mas masusing pagsusuri, ang pagsunod o yung obedience ay direktang tumutukoy una sa pagtupad o pagsasagawa ng mga panuntunan o utos sa Biblia. Maaari din itong tumukoy sa pagtupad, pagsasagawa o pagsasabuhay ng mga panuntunan o kautusan sa loob ng tahanan, pamilya, opisina o kumpanyang pinapasukan, paaralan o maging sa pamahalaan. So, kaya dito ay makikita natin ang pagsunod ay has something to do doon sa pagpapahalaga, pagsunod sa mga panuntunan, mga polisiya na umiiral sa ating lipunan, sa pamilya, at maging sa ating kanya-kanyang church na kinapapalooban. On the other hand, yung salitang pagpapasakop, ito naman ay tumutukoy sa paggalang, pagrespeto sa
nagpapatupad o nagpapairal ng mga panuntunan at mga kautusan. Kung yung pagsunod ay tumutukoy sa mga tuntunin, policies, procedures, ang submission o pagpapasakop ay may kinalaman sa pagrespeto at paggalang sa mga nagpapatupad ng mga polisiya, nagpapatupad ng mga umiiral na kautusan, maging sa aspeto ng pinagtatrabahuhan natin sa community, sa bayan, and even in the church. Kaya hindi talaga natin pwedeng paghiwalayin yung pagsunod at pagpapasakop. Hindi pwedeng sumusunod pero hindi nagpapasakop at hindi rin pwedeng nagpapasakop pero hindi sumusunod. Kaya dito ay makikita natin na ito ay expression ng faith ng isang mananampalataya. All the more, dapat itong makita na lumalago sa buhay natin bilang mga mananampalataya. So ngayon ay titignan natin bakit mahalaga ang pagsunod at pagpapasakop. Narito ang tatlong dahilan kung bakit mahalaga ang pagsunod at pagpapasakop. Una, ang pagsunod at pagpapasakop ay katibayan ng tunay na pananalig sa Diyos. Ito ay ebidensya. Sinasabi nga sa Matthew chapter 7 verse 21 hanggang 23, hindi lahat na tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng Amang nasa langit. Pagdating ng huling araw, marami magsasabi sa akin, Panginoon, nangaral po kami at nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga kababalagan sa inyong pangalan. Verse 23, at sasabihin ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nakikilala, lumayo kayo sa akin, mga mapaggawa ng masama. So, hindi sapat yung may relihiyon lang, hindi sapat yung nagsisimba lang, kung hindi, at the end of the day, kung totoo ang pananampalataya, kung totoo yung pagsisimba, dapat ito ay may kalakip na pagsunod sa mga kautusan ng Panginoon at mayroong pagpapasakop sa authority na inilalagay ng Diyos sa ating mga buhay. Maliwanag yan sa pahayag ng Panginoon na sa mga huling araw, maraming magsasabi, Lord, we are very much active in the church. We cast out demons. Diba? Gumawa ng miracles. Yun ang sabi sa verse 21 at 23 ng Matthew chapter 7. Pero anong sabi ni Jesus, hindi ko kayo nakikilala, mga mapaggawa ng masama. Why? Because they may have the religion, pero wala silang totoo na pagsunod sa salita ng Panginoon. Kaya nga sinasabi ni Apostol Santiago sa James chapter 2 verse 17, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Faith without work is dead. Ibig sabihin, kung walang pagsunod at pagpapasakop sa ating buhay, magiging questionable po ang ating claim na pananampalataya sa Panginoon. At kung hindi tayo nananalig, kung questionable ang ating faith, then our salvation could be questionable as well. Kaya nga, ang ating pagsunod at pagpapasakop ay nagbibigay ng kahulugan sa pananalig na meron tayo. It gives integrity, it gives evidence sa faith na meron tayo. Kung meron tayo obedience and submission. Kaya dito ay nakakatakot sapagkat kapag sinabi nating nananalig tayo pero walang kalakip na gawa, which means wala tayong pinagkaiba sa dyablo sapagkat si Santiago na rin ang nagsabi sa chapter 2 verse 19 to 20 na ang mga demonyo man ay sumasampalataya rin at nangangatal pa, nanginginig pa, ibig sabihin. So, dito,
is everybody has the idea about God, no? Pero what makes the difference, ang pagkakaiba, ay ang tunay na mga mananampalataya ay mayroong pagsunod at mayroong pagpapasakop. Kaya pinapakita lamang na ang pagsunod at pagpapasakop ay napakahalagang sangkap ng pananampalataya, isang pananampalataya nakapagliligtas. Kaya yun po ang unang dahilan. Ang pagsunod at pagpapasakop ay ito yung mga katibayan na tayo ay mayroong tunay na pananampalataya. Pangalawa, bakit mahalaga ang obedience and submission? Ang pagsunod at pagpapasakop ay paraan upang lumago ang ating pagkatao at pananampalataya. Ang mga taong kilala sa pagiging mahusay sa larangan ng kanilang kinabibilangan ay mga taong may ugali masunurin. Sa panahon na ito po ay isinusulat, itong materials natin, ay sikat na sikat si Senator Manny Pacquiao dahil siya ay nanalo sa mga laban sa boxing. Naging tanyag ang Pilipinas sa larangan ng boxing dahil kay Manny Pacquiao. Pero nung siya ay ini-interview ay kanyang sinasabi na matindi ang kanyang pinagdaanan ng mga pag-iensayo, training. Kinakailangan niya sumunod at magpasakop sa kanyang coach at ganun din kinakailangan niyang talagang sundin ang mga panuntunan ng boxing na siya namang nagdulot sa kanya ng maraming tagumpay. Kahit gaano ka pa kalakas sumuntok, kung hindi ka naman din marunong sumunod sa panuntunan ng boxing, hindi rin tatagal ang career. At nakita natin yan sa buhay ng naging world heavyweight boxing champion na si Mike Tyson. Bagamat hindi hamak na malakas ang kanyang mga suntok kumpara sa maraming boxer na kanyang nakalaban sa kanyang kapanahunan. Pero hindi rin tumagal ang kanyang career sa boxing dahil sa kanyang pagsuway sa panuntunan ng boxing. At isa sa matinding pagsuway na ginawa niya, ito ay ng kanyang kagatin ang tenga ng kanyang katunggali na si Holyfield. So ginawa ho niyang lechong kawali yung tenga ng kanyang kalaban na si Holyfield, kaya na-disqualify siya. Ang sinasabi natin, upang tayo ay magtagumpay sa buhay, kailangan natin ang commitment o pagtatalaga, isang uri ng commitment sa mga panuntunan ng bawat larangan na ating kinabibilangan. At yun din naman yung pagpapasakop natin sa mga nangunguna sa mga ito. Hindi tayo magiging disciple, hindi tayo magiging tagasunod ni Kristo kung wala talagang pagsunod. Isang pagsunod na hindi inuuna ang sarili kundi ang Diyos. Sinabi nga ni Jesus sa Luke chapter 9 verse 23, kung ang sino man magnanais na sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili, pasanin niya araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Pangatlong dahilan kung bakit mahalaga ang pagsunod at pagpapasakop. Ang pagsunod at pagpapasakop ay nagpapahintulot. Pagpapahintulot ito sa kaparaanan ng Diyos sa ating mga buhay. Ang paraan ng Diyos ay laging higit sa paraan ng tao. Sinabi nga ni Yahweh sa Isaiah 55 verse 8, ang aking kaisipan hindi ninyo kaisipan, ang inyong kaparaanan ay hindi ko kaparaanan. Hindi lahat ng naiisip natin ng mga kaparaanan sa buhay ay tama. Tandaan natin, higit sa tao, ang kaisipan ng Diyos ay hindi hamak na mataas at mahusay kaysa sa atin. Ang hindi pagsunod at pagpapasakop
ay nagpapakita lamang ng ating pagtitiwala sa ating sariling kakayanan, higit sa magagawa ng Diyos. At dahil diyan tayo ay nakakaramdam, ito yung tendency, we can feel the burnout o pagkabugnot sa ating mga ginagawa dahil ang sariling lakas ay may hangganan at limitasyon. Subalit kung tayo ay sumusunod, tayo ay nagpapakita ng pagtitiwala sa Diyos at sa Kanyang kakayanan. So when we obey and when we submit ourselves to God, to God's Word, ibig sabihin ay nagtitiwala tayo sa kaparaanan at kakayanan ng Diyos higit sa ating kakayanan at kaparaanan. Ang resulta nito ay nagkakaroon tayo ng kapayapaan, kagalakan, dahil ang ating ginagamit ay hindi natin sariling lakas, kundi lakas na nagmumula sa Diyos. At makikita natin ito kahit sa panahon ni Eva at Adan sa Garden of Eden, ay hindi nais ng Diyos na magkaroon ng karunungan ang tao sa pamamagitan ng pagsuway. Yes, God wants them to have the wisdom, pero di ba, napakalinaw doon na huwag kakanin yung ipinagbabawal na bunga ng pagkaalam ng mabuti at ng masama. Hindi dahil ayaw ng Diyos na hindi magkaroon ng karunungan ng tao. Ang ayaw ng Diyos ay matutunan o magkaroon ng karunungan ang tao sa pamamagitan ng pagsuway. So God wants them to have the wisdom through obedience na everyday ay pinagbabawal ni Lord na kainin ng bunga na ito. So matututunan nila, magiging marunong sila through submission and obedience. Pero makita natin doon na hindi nagkaganon sapagkat sila ay nagpatangay sa pandaraya, deception na ahas. Kinain nila yung ipinagbabawal na bunga. Ang tunay na karunungan ay naroon sa pagsunod sa utos ng Diyos. Kaya lang, nagmadali sila ng magpatukso sa ahas. Kinain nila yung pinagbabawal na bunga. Kung nagtitiwala tayo sa Diyos, magtitiwala tayo sa Kanyang kaparaanan at may papakita natin ito sa pamamagitan ng pagsunod at pagpapasakop sa Diyos. Kaya minsan, we need to really pray and wait for God's go signal before we proceed, lalo na sa mga critical na decision na ating mga gagawin sa buhay. Huwag nating hayaan ang ugali ng pagsuway, pagrereklamo, pagkainip, pagrebelde ang mag-ugat at tumubo sa ating buhay. Tandaan natin, ang pagsuway sa mga may kapangyarihan sa loob ng ating tahanan, opisina, kumpanya, paaralan, community, and even in the church, ay maaring maging isang uri rin ng pagsuway sa Diyos sapagkat ang Diyos ang nagpahintulot na sila ay malagay sa kanilang posisyon. We can see that in Romans chapter 13 verse 1 and 2. Pero hindi ibig sabihin na kahit mali na sinasabi ng leader ay susunod pa rin tayo. Of course, walang pwedeng lumagpas sa authority ng salita ng Diyos. So yun ang ating pasubali. So magtutuloy tayo sa ikalawang video. And for the meantime ay maaari nating i-discuss ang ilang mga katanungan.